Paano kung sinabi ko sa iyo na ang lahat ng alam mo tungkol sa Kwaresma, ito ba ang ibabaw? At kung ibunyag mo na sa loob ng maraming taon ay nabuhay mo ang espiritual na panahon na ito nang hindi kumpleto, nang hindi alam ang totoong apoy na dinisenyo ng Diyos mula sa mga banal na kasulatan? Ngayon naghuhukay kami ng isang lihim na nakatago sa mga mata ng maraming mananampalataya. Ang totoong kasaysayan ng Kwaresma ayon sa Biblia, hindi ayon sa mga tradisyon ng tao. Ang matutuklasan mo sa video na ito ay maaring ganap na baguhin ang iyong espiritual na buhay. Sapagkat hindi nagsimula si Lent sa abo, nagsimula ito sa apoy na may mga banal na pagsubok, na may mga supernatural na pagtatagpo sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga napili. At kung nakikita mo ito ay dahil tinawag ka rin upang mabuhay ng mas malaki. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay ng 40 araw na ito bilang isang nakagawiang panlabas na pag-aayuno, paulit-ulit na mga formula, kilos na walang laman na kahulugan. Ngunit ang Biblia ay nagpapakita sa amin ng isang bagay na lubos na naiiba. Mula kay Noe hanggang kay Hesukristo, ang 40 bilang ay puno ng makalangit na kapangyarihan. Ito ang bilang ng disyerto, ng pagbuo, ng pagbabagong anyo ng radikal. Ang video na ito ay hindi na isang salamin. Ito ay isang susi na magbubukas ng pintuan sa isang paghahayag na kakaunti ang maglakas, loob na ibahagi. Dito mo matutuklasan kung bakit ang disyerto ay ang pinakadakilang espiritual na paaralan, kung paano nabuhay sina Moises at Jesus sa parehong mga banal na code, at kung ano ang talagang ibig sabihin upang mabuhay ng isang Kwaresma na lumiliko sa iyong pananampalataya at ibahin ang anyo ng iyong kaugnayan sa Diyos. Nakaramdam ka ba ng tuyo sa espiritual? Pagod na sa paulit-ulit na mga kasanayan ng hindi nakakakita ng mga prutas? Kaya ang mensaheng ito ay para sa iyo, sapagkat kami ay maghuhukay sa salita upang ma-disarm kung ano ang baluktot ng relihiyon at muling itayo ang orihinal na kakanyahan ng banal na panahon na ito. At ang pinakamahusay, gagawin mo ito batay sa Biblia, kasama ang halimbawa ng mga giants ng pananampalataya at kasama ang gabay ni Hesukristo mismo. Kaya manatili hanggang sa wakas, dahil ang iyong matututunan dito ay hindi lamang impormasyon, ito ay isang espiritual na karanasan na maaaring markahan ang simula ng isang bagong yugto sa iyong buhay kasama ang Diyos. Ang tanong ay hindi kung maaari kang mabuhay ng isang malakas na Kwaresma. Ang tanong ay, handa ka bang hayaan ng Diyos na baguhin ka ng lubusan? Bagaman maraming iniuugnay na ipinahiram kay Ashes na minarkahan sa noo at mabilis na ritual, ang kanilang tunay na pagsisimula ay hindi kasama ng abo, ngunit may apoy. Ang isang espiritual na apoy na sumusunog sa mga pahina ng Biblia mula pa noong pinakalumang panahon, na inihayag na ang 40 araw na paglalakbay na ito ay hindi imbento ng tao o tradisyon ng kaluluwa. Ito ay isang araw na malalim, na konektado sa pananampalataya, na idinisenyo ng Diyos bilang isang landas ng paglilinis, paghahayag at pagbabagong anyo. Nang maghintay si Noe ng 40 araw sa walang tigil, na pag-ulan nang umakyat si Moises sa Sinai na napapalibutan ng apoy at kulog, nang lumakad si Elias sa Horeb na hinimok ng isang supernatural na puwersa, at nang magretiro si Hesukristo, sa disyerto lahat sila ay nakikilahok sa parehong espiritual na katotohanan, isang ipinagpagod na naka-encode ng kalangitan. Hindi ito nagsimula sa mga templo, nagsimula ito sa gitna ng mga napili. Ang Kwaresma na ipinahayag ng Diyos sa Biblia ay hindi isang walang laman na kasanayan, ngunit isang karanasan sa eksperimentong. Ito ay isang apoy na kumukonsumo ng mababaw upang magaan ang walang hanggan. Halimbawa, si Moises ay hindi pumunta sa bundok para sa isang relihiyosong ritual. Tinawag ito ng isang nasusunog na bush na hindi natupok, isang simbolo ng kapangyarihan ng Diyos na hindi lumabas. Doon, sa banal na apoy na iyon, sinimulan niya ang kanyang sariling landas ng 40 araw. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa patuloy na kaugalian na walang layunin, ngunit upang tumugon sa nasusunog na mga tawag ng Diyos na nag-anyaya sa amin na umakyat sa bundok upang lumayo sa ingay, upang matugunan ng harapan ang banal na kalooban. Ito ang kakanyahan ng Kwaresma, hindi isang ipinataw na tradisyon, ngunit isang personal at pagbabago na paanyaya. Si Jesus mismo ay nagpapakita sa atin
na ang Kwaresma ay walang kinalaman sa mga panlabas na abo, ngunit sa panloob na apoy ng Espiritu. Bago mangangaral, bago gumaling, bago magturo, siya ay dinala ng Espiritu sa disyerto at hindi ito kinuha ng ugali, ngunit para sa isang makalangit na layunin. Sa katahimikan, sa gutom, sa pag-iisa, ang anak ng Diyos ay nahaharap sa mga puwersa ng kasamaan at lumabas na matagumpay. Ang unang Kwaresma na ito ay hindi publiko, ito ay intimate, at iyon ay kung saan ang tunay na apoy ay lumiliko. Sa pakikipag-ugnay sa Diyos, malayo sa mga mata ng mundo, kung saan ang pananampalataya ay pinino bilang ginto sa pagtunaw. Ang apoy na kumakatawan sa simula ng Kwaresma ay din ang apoy ng altar, ang parehong na nagmula sa langit upang ubusin ang mga handog na tinanggap ng Diyos. Ito ay isang apoy na naglilinis, na nagpapabanal, na nagbabago sa ordinaryong sasagrado. Walang abo ng walang nakaraang apoy. Ang mga abo na nakikita natin sa liturhiya ay isang simbolo ng kung ano ang nasunog, kung ano ang naihatid. Ngunit kung walang paghahatid, kung walang sakripisyo, kung walang nasusunog na paghahanap sa mukha ng Diyos, kung gayon ang mga abo, na iyon ay walang iba kundi ang walang kahulugan na alikabok. Nagsisimula ang tunay na Kwaresma nang magpasya kaming magaan ang apoy sa loob natin, na nasusunog na pagnanais na hanapin ang Diyos ng buong puso. At sa makatuwid, bago magpatuloy sa mga sumusunod na aspeto ng malakas na panahon ng espiritual na ito, kinakailangan na tanungin ang ating sarili. Nabubuhay ba tayo ng isang abo o apoy? Inuulit ba natin kung ano ang ginagawa ng iba? O talagang naglalakad tayo ng may layunin patungo sa isang pagbabagong anyo tulad ni na Moises, Elias o Jesus? Sapagkat ang Biblia ay hindi tumawag sa amin upang tularan ang mga form, ngunit upang magaan ang espiritu. At sa sandaling nauunawaan natin ito, imposibleng hindi makita ang banal na pattern na paulit-ulit sa pagsulat at naghahanda sa amin para sa susunod na mahusay na misteryo. Ang 40 bilang. Ang 40 bilang ay hindi anumang figura sa Biblia. Hindi ito aksidente, hindi ito isang pagpipilian ng tao o isang hindi mahalaga na detalye. Ito ay isang banal na code, isang sagradong numero na kumakatawan sa kumpletong proseso ng pagbabagong anyo, paglipat at patunay. Sa buong mga banal na kasulatan, ginamit ng Diyos ang bilang ng 40 upang markahan ang mga kritikal na sandali sa kasaysayan ng kanyang mga tao, at sa bawat okasyon, mayroong isang pattern ng simbolikong pagkamatay, ng dating sarili at pagsilang ng isang bagong pagkakakilanlan. Nabuhay si Noe ng 40 araw at 40 gabi ng ulan na hindi lamang naglinis ng lupa, ngunit na restart ang sangkatauhan. Ito ay isang oras ng paghuhusga, ngunit din ng awa. Ito ay isang paanyaya upang magsimula. At iyon ang nakatagong kapangyarihan sa 40 bilang. Ginagamit ito ng Diyos bilang isang threshold, bilang isang tulay sa pagitan ng kung ano at kung ano ang mangyayari. Si Moises, ang pinili ng Diyos na palayain ng Israel, ay minarkahan din ng bilang na ito. Umakyat siya sa Mount Sinai at mayroong 40 araw at 40 gabi sa direktang pakikipag-ugnay sa taas ang Diyos, Exodo 24:18. Sa oras na iyon, nang hindi kumakain o umiinom, napapanatili lamang ito sa pagkakaroon ng banal. Maaari mo bang isipin ito? Ang isang tao ay pinapakain lamang ng kaluwalhatian ng Diyos. Pagsulat ng mga salitang magbabago sa kasaysayan ng isang tao, ang pananampalataya ni Moises ay hinuhulaan noong mga panahong iyon. Hindi siya bumaba kasama ang kanyang sariling mensahe. Bumaba siya kasama ang batas, kasama ang nakasulat na kalooban ng Diyos para sa kanyang mga tao. Ang 40 araw na karanasan na ito ay hindi lamang isang espiritual na pag-urong. Ito ay isang gawa ng pagbuo, isang pagsubok sa sunog. Para bang sinabi ng Diyos, upang gabayan ang aking mga tao dapat mo munang malaman na makasama ako. At iyon ngayon ay totoo pa rin para sa lahat na nais mabuhay ng isang buhay na nakahanay sa langit. Dumaan din ang Israel sa crucible ng 40 bilang. 40 taon sa disyerto, hindi dahil nakalimutan sila ng Diyos, ngunit dahil kailangan nilang i-unearn ang pagkaalipin ng Egypt at malaman ang kalayaan ng pananampalataya. Hindi sila kinuha ng Diyos sa pinakamaikling landas, ngunit sa pamamagitan ng pinakakinakailangan, mana mula sa kalangitan, tubig mula sa bato, ang kanilang nakikitang presensya sa haligi ng ulap at apoy.
Ngunit naitama din niya ang mga ito, sinubukan ang mga ito, tinuruan silang umasa sa kanya. Ang mahabang paglalakbay na iyon ay isang paaralan. Ang isang buong henerasyon ay nabago at isa pa ay nakataas. Ilang beses sa ating buhay ang naramdaman natin na tayo ay gumagala, walang layunin, sa isang personal na disyerto. Maaaring hindi natin maintindihan na dumadaan tayo sa ating sariling apatnapo, isang panahon na idinisenyo ng Diyos upang maghanda para sa ipinangakong lupain na hindi pa rin natin nakikita. At sa wakas, si Hesukristo, ang anak ng Diyos ay hindi nagsimula ng kanyang ministeryo na may mga himala, ngunit may 40 araw sa disyerto. Hindi ito lakad, ito ay isang espiritual na laban. Tinukso siya, hinamon, nahaharap ni Satanas sa kanyang oras ng pinakadakilang kahinaan ng tao, at gayunpaman nanalo siya, tulad ng kasama ang salita. Ang bawat tukso ay sinagot sa pagsulat. Napansin mo ba ang pattern? Noe, Moises, Israel, Jesus. Lahat ay dumaan sa kanilang mga 40s, sapagkat bago ka itinaas ng Diyos, unang bumubuo sa iyo. Bago ang pagpaparami, dumating ang pruning. Bago ang kapangyarihan, dumating ang pagsubok. Ang 40 bilang ay ang oven kung saan ang pananampalataya ay pino, at kung saan ang tunay na mga lingkod ng Diyos ay hinuhubog. Kaya kung dumadaan ka sa isang mahirap matagal na oras na tila walang katapusan, huwag mawala ng pag-asa. Marahil hindi ito parusa, ngunit paghahanda. Siguro ikaw ay nasa iyong sariling 40 na binago sa loob habang naghihintay ng isang bagong panahon. Walang alinlangan ang Biblia. Ang 40 bilang ay sagrado, isang selyo ng proseso ng banal. Huwag itong gaanong kunin, at ngayon naintindihan natin ito. Oras na upang makita kung anong lugar na sinakop ng kakaibang senaryo kung saan nilikha ang mga prosesong ito. Ang disyerto. Sapagkat ang disyerto ay hindi parusa, ngunit isang paaralan. At doon, nabubuhay ka ng pinakamalakas na aralin sa lahat. Kapag pinag-uusapan natin ang disyerto, maraming tao ang nag-iisip ng isang mabagsik, walang laman, walang buhay na lugar. Ngunit sa Biblia, ang disyerto ay higit pa rito. Ito ang sagradong silid, aralan kung saan binubuo ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Si Hesukristo, bago ang pangangaral, bago gumaling, bago gumawa ng mga himala, ay kinuha ng banal na espiritu ng direkta sa disyerto. Hindi ito aksidente, ito ay isang banal na kaganapan. Doon malayo sa karamihan ng tao nang walang pagkain, walang kumpanya, nang walang ingay. Sinimula ng tunay na paghahanda nito. Ang pananampalataya ay hindi hinuhusay sa ginhawa, ngunit sa pag-iisa. At kung dumaan si Jesus sa disyerto, bago simulan ang kanyang misyon, gaano pa kailangan nating dumaan sa mga oras na ito ng katahimikan, pagsubok at malalim na paghahanap ng Diyos? Sa loob ng 40 araw, hindi lamang nag-aayuno si Jesus, ngunit nahaharap sa 3 tukso na nagbubod sa pinakamalalim na hangarin ng tao. Nasiyahan ang katawan, mapahusay ang ego, at makakuha ng kapangyarihan. Tinukso siya ni Satanas na gawing tinapay ang mga bato, ang pisikal na pangangailangan, upang itapon ang kanyang sarili mula sa templo upang ma-acclaim ng mga anghel, ang espiritual na walang kabuluhan, at lumuhod sa harap niya upang matanggap ang lahat ng mga kaharian ng mundo niyang shortcut sa kapangyarihan. Ngunit si Jesus, matatag sa pananampalataya, ay tumugon sa bawat tukso na may salita. Hindi sa emosyon, hindi sa mga argumento ng tao, ngunit sa walang hanggang katotohanan ng mga banal na kasulatan. Itinuturo sa atin ang isang bagay na makapangyarihan sa mga pinakakritikal na sandali ng ating espiritual na buhay. Ang ating lakas ay hindi sa nararamdaman natin, ngunit kung ano ang pinaniniwalaan natin, at kung ano ang pinaniniwalaan natin ay dapat na batay sa Biblia. Ang parehong pattern na nakikita natin sa Elias na nagpunta din sa disyerto. Nag-iisa, na dejected, tumakas para sa kanyang buhay. Ngunit doon, sa ilalim ng isang walis, nakatanggap siya ng pagkain mula sa langit, pahinga at direksyon mula sa Diyos. 1 Hari 19. Ang disyerto ay parang kamatayan, ngunit sa Diyos ito ay isang lugar ng pagpupulong. Ito ay kung saan lumalabas ang mga abala at ang tinig ng espiritu ay naging malinaw. Maraming mga beses kapag ang buhay ay humahantong sa atin sa isang lugar kung saan gumuho ang lahat,
trabaho, relasyon, plano, naramdaman namin na iniwan tayo ng Diyos. Ngunit paano kung dadalhin niya tayo sa disyerto upang makausap ang puso? Sa Oseas 2:14 sinabi ng Diyos, "Aakitin ko siya sa disyerto at doon ko makikipag-usap sa kanyang puso." Nariyan sa katahimikan kung saan ang pananampalataya ay nagiging tunay at kung saan tayo tumitigil depende sa ating sarili upang lubos na magtiwala sa Diyos. Ang pinaka-nakakagulat na disyerto ay hindi ito isang pagtatapos sa sarili, ngunit isang paghahanda. Iniwan ni Jesus ang disyerto na may kapangyarihan, puno ng banal na espiritu, at sinimulan ang kanyang ministeryo na may autoridad. Lucas 4:14. Hindi dahil sa disyerto ay humina ito, ngunit dahil nilinis ito. At ang parehong napupunta para sa amin. Ang disyerto ay hindi dumating upang sirain ka, ngunit upang ihanda ka. Upang maalis ang kung ano ang pumipigil, upang palakasin ka sa hindi nakikita, upang kapag umalis ka doon, handa ka nang maglakad sa tinawag ka ng Diyos na gawin. Siya na nag-iwas sa disyerto, iniiwasan ang espiritual na kapanahunan. Ang isa na tumakas mula sa pagsubok ay tumakas mula sa promosyon. Sapagkat sa kaharian ng Diyos, walang kaluwalhatian nang walang disyerto. At ngayon na nauunawaan natin ang nagbabago na kapangyarihan ng sagradong lugar na ito, dapat nating tingnan muli ang isa na nabuhay ito ng matindi, Moises. Dahil hindi lamang siya umakyat sa bundok, ngunit 2 beses at pareho sa 40 araw. Ang bawat karanasan, isang paghahayag. Ang bawat pag-aakyat, isang engkwentro. At yun ay kung saan ang kwento ay tumindi pa. Si Moises ay hindi umakyat ng 1 beses sa Mount Sinai. 2 beses siyang umakyat at pareho sa 40 araw at 40 gabi. Ang bawat isa sa mga umakyat na ito ay malalim na minarkahan ng kasaysayan ng Israel at ibunyag ang isa sa pinakamalalim na espiritual na katotohanan sa buong Biblia. Sa unang okasyon, tinawag si Moises ng Diyos upang matanggap ang mga talahanayan ng batas, 1 kilos na tatatakan ng tipan sa pagitan ng kalangitan at 1 alipin na pinalaya. Sa oras na iyon, si Moises ay nahiwalay sa kampo, umakyat sa bundok at nakabalot ng ulap ng banal na kaluwalhatian. Doon, nang walang pagkain o tubig, napapanatili lamang ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Diyos. Exodo 24:18. Pinakain siya ng pananampalataya. Pinalakas siya ng tinig ng Diyos. At ang natanggap niya ay hindi anumang pagtuturo, ngunit ang walang hanggang patutuo ng kalooban ng Diyos para sa kanyang bayan. Ngunit ang unang pagtatagpo ay natapos sa trahedya. Nang bumaba siya mula sa bundok kasama ang mga talahanayan sa kanyang mga kamay, nakita ni Moises na ang mga tao ay nahulog sa idolatriya. Nagtayo sila ng isang gintong guya, nakalimutan ng Diyos na kinuha sila sa Egypt. Sa 1 kilos ng Santa Galit, sinira ni Moises ang mga talahanayan, Exodo 32:19, na nauunawaan na nasira ang pact. At pagkatapos sa isang pagliko na kakaunti ang nakakaintindi, bumangon muli si Moises sa bundok sa pangalawang pagkakataon para sa isa pang 40 araw. Ngunit sa oras na ito, hindi lamang bilang isang tatanggap ng batas, kundi bilang tagapamagitan ng mga tao. Ang pangalawang pag-akyat na ito ay may higit na mas maraming espiritual na timbang. Si Moises ay hindi nagpatuloy sa mga tagubilin, "Pupunta ako para sa awa." Haharapin niya ang banal na hustisya na may tanging argumento na hindi tinanggihan ng langit, ang pagkahabag at katapatan ng Diyos. Sa panahon ng pangalawang pananatili sa Sinai, nakaranas si Moises ng isang bagay na kakaunti ang nabuhay, ang maluwalhating pagpapakita ng pagkakaroon ng Diyos. Sa Exodo 34, nabasa natin na ang kanyang mukha ay lumiwanag ng bumaba siya hanggang sa puntong kailangan niyang takpan ang kanyang sarili ng isang belo. Hindi dahil siya ay lumiwanag para sa kanyang sarili, ngunit dahil nakaharap siya sa kaluwalhatian ng taasan. Ang detalyeng ito ay hindi pandekorasyon. Ito ay tanda ng kapangyarihang nagbabago upang makipag-ugnay sa Diyos. Ang pananampalataya ay hindi lamang nagbabago sa ating pananaw. Nagbabago ang ating kakanyahan. Ang mas mahaba nating ginugol sa piling ng Diyos, mas nagsisimula tayong sumasalamin sa kanyang ilaw. Si Hesukristo, mga siglo mamaya, ay makikilala bilang ang ilaw ng mundo, Juan 8:12. Ngunit na prefigure na ni Moises ang katotohanang iyon,
kapag nagniningning na may kaluwalhatian na ipinahiram mula sa itaas. At isang bagay na mas manghang. Si Moises sa loob ng 40 araw ay hindi kumakain o uminom ng ganap na anuman. Exodo 34:28. Imposible iyon sa tao. Ngunit kapag pinapanatili ka ng Diyos, ang mga likas na batas ay yumuko bago ang kanilang kapangyarihan. Si Moises ay pinangangalagaan ng kaluwalhatian. Ito ay isang buhay na patotoo na kapag tayo ay tunay na nakikipag-ugnayan sa langit, ang pisikal ay nagiging pangalawa. Ang karanasan na ito ay nagtuturo sa atin na ang espiritual na paghahanap ay hindi nakasalalay sa ating mga puwersa ng tao, ngunit sa ating pagpayag na ibigay sa atin sa Diyos. At sa mga oras na tulad nito, kapag nakakaramdam tayo ng tuyo, walang laman o nakadisconnect, dapat nating tandaan na nasa kabuang paghahatid kung saan bumababa ang kalangitan. Ang Sinai ay hindi lamang isang bundok. Ito ang dambana kung saan nabuo ng Diyos ang pinuno nito. At sa gayon kapag pinag-isipan ang 2 pulong na ito ni Moises, naiintindihan namin na ang Kwaresma ay hindi tungkol sa paulit-ulit na mga formula o pag-aayuno ng walang layunin. Ito ay upang mabuhay ang parehong paglalakbay. Ito ay upang bumalik sa bundok. Ito ay upang ipakita ang kanyang sarili sa harap ng Diyos sa pagpapakumbaba, sumigaw para sa kanyang presensya at lumabas mula sa nabagong karanasan. Hindi para sa aking sariling merito, ngunit sa pamamagitan ng biyaya. At sa nasusunog na paghahayag na ito sa puso, maaari tayong tumingin sa mga bagong mata kung ano ang talagang nangangahulugang nabubuhay na Kwaresma. Sapagkat lampas sa ritual, mayroong paghahayag. Para sa marami, ang Kwaresma ay simpleng hanay ng mga kasanayan, itigil ang pagkain ng laman, manalangin ng higit pa, dumalo sa ilang mga gawaing relihiyoso. Ngunit kapag binuksan natin ang Biblia at pinagmamasdan kung paano gumagana ang Diyos sa kanyang mga tao, natuklasan natin na ang Kwaresma ay hindi itinatag bilang isang ritual upang ulitin, ngunit bilang isang paghahayag upang maranasan. Ito ay isang espiritual na araw na nag-aanyaya sa kaluluwa na ibuhos ang pisikal at hanapin ang walang hanggan. Ito ay hindi tungkol sa mga walang laman na tradisyon, ngunit isang sagradong pagkakataon upang mabuhay ang pananampalataya, bumalik sa puso ng Diyos at payagan ang apoy ng Espiritu na baguhin tayo mula sa loob. Kung paanong nabago si Moises sa bundok at si Jesucristo ay nanalo sa disyerto, ang Kwaresma ay ang puwang na kung saan ang mundong ay nasuspinde upang yakapin ang banal. Walang pagbabagong, anyo ng walang pagsuko, sa makatuwid, sa panahong ito ang tawag ay hindi lamang upang pigilan ang ilang mga pagkain, ngunit upang pigilan ang mga saloobin, gawi at kaisipan na lumilipat sa atin sa Diyos. Ano ang paggamit ng karne ng pagkain kung patuloy nating pakainin ang sama ng loob? Ano ang kapaki-pakinabang kung ang ating puso ay puno pa rin ng pagmamalaki? Ang tunay na mabilis na nais ng Diyos ayon kay Isaiah 58 ay palayain ang mga kadena ng kawalan ng katarungan. Palayain ang inaapi, ibahagi ang tinapay sa gutom at hindi itago mula sa ating kapwa. Iyon ay upang mabuhay ng aktibo at mahabagin. Si Jesus ay hindi nakahiwalay magpakailanman pagkatapos ng disyerto. Lumabas siya upang maglaro ng mga kitongin, patawarin ang mga makasalanan, upang ipahayag ang kaharian ng Diyos. Inihahanda tayo ng Kwaresma, hindi itago, ngunit umalis tulad niya na may layunin. Ang Kwaresma, kapag nabuhay ito bilang paghahayag, ay tumutulong sa atin na makita tayo kung paano tayo nakikita ng Diyos. Hindi bilang mga alipin ng ating mga kahinaan, ngunit bilang mga bata na maaaring mabago. Ito ay isang banal na paanyaya na ma-pruned upang magbunga ng mas maraming prutas. Sa Juan 15, sinabi ni Jesus na ang bawat pampano na nagbubunga, nililinis siya ng Ama na magbigay ng higit pa. Masakit ang prosesong iyon, ngunit kinakailangan, at tiyak na sa panahong ito ng 40 araw, na maraming natuklasan ang mga lugar ng kanilang buhay na kailangang maihatid sa Diyos. Mga sinaunang sugat, pag-alis ng mga takot, mga pangarap na naging mga idolo. Ang Biblia ay hindi interesado na maging mas relihiyoso, ngunit mas masunurin, mas mapagpakumbaba, mas sensitibo sa espiritu. Iyon ang paghahayag na nagbabago. Kapag nauunawaan natin na ang Kwaresma ay isang banal na pagkakataon na mahulma, nagbabago ang lahat.
Hindi na kami mabilis na magkita ngunit upang maghanap. Hindi na kami nagdarasal na makaramdam ng mabuti, ngunit maging naaayon sa langit. Hindi na kami naglilingkod sa pamamagitan ng obligasyon, ngunit sa pamamagitan ng pagnanasa. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi tungkol sa paggawa ng mga bagay para sa Diyos, ngunit tungkol sa pakikipag-ugnay sa Diyos. Upang malaman ang kanyang tinig, yakapin ang kanyang salita, maglakad habang naglalakad si Hesukristo, at hinihiling nito na mag-pause tayo sa ingay ng mundo at i-on ang apoy ng Espiritu sa loob natin. Hindi bilang isang tiyak na kilos, ngunit bilang isang pamumuhay na sumasama sa amin na lampas sa 40 araw. Kaya, sa tuwing may nagtanong kung ano ang Kwaresma, hindi tayo dapat tumugon sa isang listahan ng mga bagay na hindi maaaring gawin. Dapat nating pag-usapan ang tungkol sa paghahayag na nangyayari kapag ang kaluluwa ay nakakatugon sa tagalikha nito. Dahil iyon ang layunin, hindi sumuko para sumuko, ngunit upang sumuko upang matanggap. Huwag mamatay sa ugali, ngunit mamatay upang mabuhay muli. Huwag mag-iwan ng mga panlabas na bagay, ngunit mabago mula sa pinakamalalim. At ngayon na nauunawaan natin na ang Kwaresma ay isang banal na paghahayag na nakilala bilang isang liturikal na panahon, oras na upang tumingin ng higit na pansin ang magagandang kahanay na umiiral sa pagitan ni Moises at Jesus, dalawang figura na nabuhay ng parehong espiritual na istruktura na may iba't ibang mga mukha. Kapag ang Biblia ay pinag-aralan ng mga espiritual na mata, nagsisimula ang isa na mapansin na may anumang pagkakataon. Ang bawat detalye, bawat numero, ang bawat kaganapan ay may mas malalim na koneksyon na madalas na nakatago ng hubad na mata. Ito ay kung paano ipinahayag ang typology ng Biblia, isang banal na wika kung saan ang mga karakter ng lumang tipan ay prefigure na si Hesukristo. At sa lahat ng mga numero, si Moises ay isa sa mga kamangha-manghang. Hindi dahil ito ay perpekto, ngunit dahil ang kanyang buhay ay isang makahulang pagmuni. Muni ng kung ano ang gagawin ng Mesyas. Parehong may 40 araw ang layo. Moises sa bundok, si Jesus sa disyerto. Parehong direktang suportado ng Diyos. Parehong bumaba ang nagbago, na nagdadala ng isang bagong sukat ng relasyon sa pagitan ng langit at sangkatauhan. Malinaw ang typology. Inihahanda ng Diyos ang puso ng kanyang bayan upang makilala ang tagapagligtas. Umakyat si Moises sa Sinai at natanggap ang batas na nakasulat sa bato, isang simbolo ng isang firm, ngunit panlabas na alyansa. Si Jesus sa kabilang banda, hindi lamang natanggap ang salita, siya ang salita na ginawang laman, 1:14. Hindi siya sumama sa mga board, dumating siya na may bukas na puso, kung saan naghatid si Moises ng mga utos, nag-alok si Jesus ng biyaya at katotohanan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay wala sa misyon, ngunit sa kadakilaan. Si Moises ay isang lingkod, si Jesus ay isang anak na lalaki. Nagdala si Moises ng mga pamantayan, nagdala si Jesus ng pagbabagong anyo. Ngunit, ang parehong ay dumaan sa mga katulad na proseso, sapagkat ginamit ng Diyos si Moises bilang isang makahulang anino ng darating. Ang mukha ni Moises ay lumiwanag nang bumaba siya sa bundok. Si Jesus ang napakamagaan na nagpapaliwanag sa bawat tao. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pag-alam ng batas, ngunit alam ang isa na tumupad nito. Ang isa pang nakakagulat, nakahanay ay si Moises ay nagmula sa bundok kasama ang autoridad ng Diyos, at ang mga tao ay nanginig sa harap niya. Si Jesus ay nagmula sa disyerto na may kapangyarihan ng Espiritu, at ang mga demonyo ay nanginginig sa harap niya. Si Moises ay namamagitan ng mga tao na may mga kahilingan. Si Jesus ay namamagitan sa kanyang dugo. Hebreos 7:25. Sinira ni Moises ang mga unang talahanayan para sa pagtataksil ng Israel. Sinira ni Jesus ang mga tanikala ng kasalanan para sa katapatan ng Ama. Ang bawat kilos, bawat eksena, bawat sandali ay may echo sa bagong tipan. Sa makatuwid, nang sinabi ni Jesus sa 1:46, "Kung naniniwala ka kay Moises, maniniwala ka sa akin. Dahil sumulat siya mula sa akin, inihayag niya ang misteryo na ito." Si Jesus ay hindi ibang pinuno. Ito ay ang buhay na katuparan ng lahat ng mga anino ng nakaraan. Ngunit may isang pangunahing pagkakaiba na hindi natin maaaring balewalain.
Hindi mapasok ni Moises ang ipinangakong lupain. Sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, si Jesus sa kabilang banda, hindi lamang pumasok sa kaharian, ngunit binuksan ang pintuan upang lahat tayo ay makapasok sa kanya. Nasaksihan ni Moises mula sa malayo, si Jesus ang direktang landas, Juan 4:6. Iyon ay nagtuturo sa atin ng isang bagay na mahalaga. Ang pananampalataya ay hindi perpekto sa mga simbolo, ngunit sa totoong pagkakaroon ng Diyos. Inihahanda tayo ng Biblia na huwag mag-ayos para sa mga numero, ngunit yakapin ang kapunuan na matatagpuan lamang kay Kristo, at tulad ng pagtingin ng mga tao kay Moises ng may paggalang. Ngayon dapat nating tingnan si Jesus na may pagsamba, sapagkat ang lahat ng ginawa ni Moises napagtagumpayan siya ni Jesus sa kapangyarihan, lalim at kawalang hanggan. Ang paralelismo sa pagitan ni Moises at Jesus ay hindi lamang isang pag-usisa sa teolohiko. Ito ay isang paghahayag na nagbabago sa ating paraan upang makita ang pananampalataya, ang Biblia at ang relasyon sa Diyos. Ito ay nagpapaalala sa amin na mayroong isang banal na disenyo mula sa Genesis hanggang Apocalypse, at na ang bawat kwento, bawat bilang ay tumuturo sa Kanya. At ngayon naiintindihan natin na ang Kwaresma ay hindi lamang isang kasanayan, ngunit isang espiritual na paghahanda sa estilo ni Moises at Jesus, oras na upang matuklasan kung paano natin mabubuhay ito sa araw na kasanayan, hindi bilang mga manunood, ngunit bilang mga alagad na naglalakad ng may layunin. Ang pakikipag-usap tungkol sa totoong kasanayan ng Kwaresma ay, sa esensya, upang pag-usapan ang pagbabalik sa puso, sapagkat ang panahon na ito ay hindi lamang tungkol sa pagpipigil sa pagkain o pagsunod sa isang kalendaryo ng liturikal. Ito ay isang banal na pagkakataon upang makipag-ugnay muli sa Diyos sa isang malalim, personal at pagbabago na paraan. Hindi ito tungkol sa paglilimita sa katawan, ngunit pinalalaya din ang kaluluwa. Ito ay hindi isang relihiyosong dieta, ito ay isang langit na tawag. Ang pananampalataya, sa purong anyo nito, ay hindi batay sa kung ano ang titigil sa paggawa natin, ngunit kung paano natin pinapayagan ng Diyos na baguhin tayo sa kung ano ang napagpasyahan nating mabuhay ng may hangarin. Sa Biblia, ang bawat tao ng Diyos na nabuhay ng isang Kwaresma, Moises, Elias, Jesucristo, ay hindi sumusunod sa isang gawain, ngunit tumugon sa isang sagradong tawag. Umakyat si Moises sa bundok hindi sa ugali, ngunit para sa isang engkwentro. Naglakad si Elias ng 40 araw hanggang sa Horeb, hindi upang matupad ang isang pagsisisi, ngunit makinig sa malambot na tinig ng kataas-taasan. Pewanas Hari 19:8-12. Pumasok si Jesus sa disyerto hindi dapat humanga, ngunit pagtagumpayan sa nakatago. Wala sa kanila ang naghahanap ng pagkilala, lahat ay humingi ng paghahayag. Iyon ay nagtuturo sa amin ng isang bagay na mahalaga. Ang tunay na kasanayan ng Kwaresma ay matalik. Hindi mo kailangang ipahayag, kailangan mong mabuhay. Ito ay nasa lihim kung saan itinayo ang walang tigil na pananampalataya, kung saan natututo kang magtiwala sa salita ng higit pa sa mga pandama, kung saan inihayag ng Diyos ang mga bagay na hindi naririnig sa ibabaw ng pang-araw-araw na buhay. Ang Biblia ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga walang laman na sakripisyo, ngunit ng mga naibigay na puso, awit 51:17. Sa makatuwid, ang Kwaresma ay dapat humantong sa atin upang tanungin ang ating sarili, anong mga lugar ng aking buhay ang kailangang mai-redirect sa Diyos? Anong mga prioridad ang dapat maisakatuparan? Hindi ito tungkol sa pagtupad ng isang listahan, ngunit tungkol sa muling pagdiskubre ng layunin kung saan tayo nilikha. Marahil ang iyong Kwaresma ay hindi mag-iwan ng tinapay, ngunit mag-iwan ng pagkabalisa. Hindi ito iwanan ng karne, ngunit ang sama ng loob. Siguro ang kailangan mong maihatid ay wala sa iyong ulam, ngunit sa iyong kaluluwa, dahil hindi pinagbuti ni Jesucristo ang ating mga kaugalian sa relihiyon, napunta siya upang mabago ang ating puso. At nagsisimula ang renew na iyon nang magpasya kaming maglakad kasama siya sa loob ng aming personal na disyerto. Ang panalangin sa oras na ito ay tumatagal ng isang bagong kahulugan. Hindi ito binabanggit ang mga salita, ito ay dialogo sa tagalikha. Ito ay upang ipakita ang aming mga laban, ang aming mga pag-aalinlangan, ang aming pinakamalalim na hangarin na may katiyakan na nakikinig sa amin.
At hindi lamang iyon, na tumugon siya. Ang Biblia ay puno ng mga pangako para sa mga lumapit sa Diyos ng may katapatan. Santiago 4 or 8, sinabi niya, lumapit sa Diyos at lalapit ka sa iyo. Ano pa ang kailangan natin? Ito ang oras upang maiangat ang mga personal na altar upang buksan ang Biblia hindi sa pamamagitan ng nakagawiang, ngunit para sa gutom, para sa paghahayag, upang humingi ng Diyos hindi dahil sa takot, kundi para sa pag-ibig. At sa prosesong iyon makaranas ng isang kwaresma na nag-iiwan ng walang hanggang marka. Kaya, mahal na tagapakinig, ang kwaresma ay hindi isang pag-load. Ito ay isang regalo. Hindi ito parusa. Ito ay isang susi. Ito ay isang landas na paglalakbay ng mga dakilang tao ng Diyos. At ngayon ay bubukas sa harap mo. Huwag maglakad para sa Kanya lamang ng kanyang mga paa. Lumakad kasama ang kaluluwa na may pananampalataya, na may paghahatid, na may katiyakan na ang bawat hakbang na mas malapit sa buhay na presensya ng Diyos. Sapagkat ang sino mang tumawid sa disyerto kasama si Jesus ay hindi lalabas. At ngayon na naabot na namin ang mga yugto ng Fimdes a Day of Sete at oras upang ihanda ang Noso Corazon para sa akilo na sa pamamagitan ng Vir. Ipinakilala ni Uma na makapangyarihan, nagisingin ko ang kaluluwa ni Kem Aindanao na nauunawaan nang malalim na siya ay mabubuhay ng tunay na mga sentro. At ngayon na nakita mo kung ano ang walang sinabi sa iyo tungkol sa Kwaresma, nais kong tanungin ka ng direkta. Handa ka bang mabuhay ang mga 40 araw na ito bilang isang tunay na karanasan ng espiritual na pagbabagong? Anyo? Anong bahagi ng mensaheng ito ang hinawakan ng iyong puso? Sabihin mo is aakin sa mga komento. Nais kong basahin ang iyong karanasan, ang iyong pakikibaka, o kahit na ang iyong personal na paghahayag sa panahong ito. Kung pinansin ng video na ito ang iyong pananampalataya o nakita mo ang Kwaresma sa mga bagong mata, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso. Sa gayon hindi mo makaligtaan ang alinman sa mga susunod na nilalaman na magpapatuloy na ibunyag ang mga nakatagong katotohanan sa Biblia at palalimin ang iyong paglalakad kasama ang Diyos at si Hesukristo. At sumulong na ako. Ang susunod na video na lilitaw sa iyong screen ay mahalaga para sa iyo sapagkat inihayag nito ang isa pang katotohanan sa Biblia na hindi pinansin ng maraming siglo. Mag-click ng walang pag-aalangan. Magkita tayo sa susunod na video. Pagpalain ka sana ng Diyos ng malakas.